Mapagpalang Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na maway mahabagin, tumupos sa aming pagkasal at pinagmumulan ng lahat ng pinagpagpala. Kami po ay tunay, taos puso, nagpupurit, nagpapasalamat sa gintong pagkataon na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan na iyong hinahanap sa lahat na mga tunay na manamba. Salamat sa mabuhay na patoo na aming napapakinggan sa iyong kamanghamanghang ginawa sa bawat iyong mga anak na nagdadagdag ng aming paniwala at pampataya, higit sa lahat sa iyong napakatamis na presensya na ito po ang aming kalakasan, katuwa at kagalakan na ang aming ginagawa ay nakakabot sa trono ng biyaya at minsan pa. Kami po ay iyong pagpalain sa pakinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming kalwang nagugutom, buksang pangunawa sa pangunang panalangin namin ginagalang mga evangelista, ang propetang iyong ginamit para sa aming kaligtasan. Sa kanang akin wala akong magagawa, sabagat ako'y iyong langasan at pangunahan, at nawa po ang ebanghelyo kaligtasan ay maging silbing pagpapalang espiritual sa lahat na iyong mga anak, dati at baguhan aming mga live broadcast viewer, sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawa ni Basata sa aming kalagatan. Kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, may mahal na makabalik sa ating mga inuupuan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsambay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas. At double honor, respect sa ating Parents and the Lord na ginamit ng pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kaligtasan at pag-alaala sa pinagpalang turo na ating ginagalang mga evangelista at ang ating beloved as na Pastor Lea sa Almeida, ang gintong aral na itinuro sa atin, at dito tayo lahat nahubog ang paniwala at pampataya, kaya tayo patuloy pinagpapala at magi sambahayan na ating gagalang evangelista sa kanilang lahat mga anak o sa pamilya Almeida na ginamit para sa ating kaligtasan. At magandang hapon sa lahat po ng aking co-pastor, co-worker, sa inyo po lahat, na aking mga kapatid sa mga Panginoon, dati at baguhan, sa ating live broadcast viewer, magandang pinagpalang hapon na po. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. May mahal ating unawain po ang salita ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil hanggang hindi natin naunawaan, hindi natin masusunod ang utos ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating pong pakinggang mainam para ating malaman kung tayo po'y natili sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil sa huling panahong ito, ang bawat isa ay kailangang sikapin, gawin o lubusin ang gawain sariling pagkaligtas. Tanda po natin, mga mahal, kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Hindi ka kayang iligtas ng iyong mahal asawa, ng iyong mahal na anak, ng iyong kapatid sa Panginoon, ng iyong kaibigan. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan once na ikaw ay nabautismohan na sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa lahat na hindi pa bautismo, tayong mga bautismo na ang mag-aakay sa kanila para maunawaan ang salita ng Diyos, para magawa ang kalooban ng mga Panginoon, para sila po ay maging tunay na anak ng Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Dito po ay malinaw, mga kapatid. Kaya kung tayo nakakasunod noon at ngayon, lalo tayong magsikap sa huling panahong ito, na tayo po ay sumunod at
gawin natin ang sarili nating pagkaligtas na may takot at panginig. Ito po'y alam na alam niyo yung talata. Subalit, tanungin natin ating sarili, tayo po ba'y nakakasunod o nakakapakinig lamang o nakakabasa ng talatang ito? Dahil kung tayo nakakabasa at nakakapakinig lamang at hindi tayo sumusunod, baliwala ang lahat. Kaya ang kailangan tayo po ay sumusunod. Ipinagtatrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Kaya lagi po natin tatandaan, hindi ka po kayang iligtas ng iyong asawa. Kahit kay parehong naglilingkod, hindi ka kayang iligtas. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Hindi ka kayang iligtas ng iyong anak, ng iyong magulang. Kaya, pag sinabing lubusin ang gawain sa rin pagkaligtas, magpipili ka pong dadalo o sasamba. Sa araw-araw na yung pamumuhay, gagawin mo po ang kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang aklat ng Pilipos 2, dito po tayo sa 12, at dito po malinaw. At inyong maunawaan, kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Lahat po magsabing, praise the Lord. Malinaw ang kataga, minamahal, o words na ating nabasa o makikita. Na ang sabi po, kaya nga mga minamahal, kung paano ang lagi niyong pagsunod sa harap ko, ngayong bagkus ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng sarili niyong pagkaligtas. Pangaral at paalaala ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan sa lahat ng manampalataya. Kung lagi silang sumusunod dahil sila'y sama-sama o pinapangaralan, ano sabi ni Apostol Pablo, ngayong ako'y wala sa inyo, ay laging lubusin ninyo. Lalo kayong sumunod at lalo niyong gawin ang sarili niyong pagkaligtas na may takot at panginig. Dahil minsan, ang pagsunod ng ibang manampalataya, pag may nakakakita na kapatid niya sa Panginoon, sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Pero pag wala, kung anong ibig niya at gagawin niya, ginagawa niya, kahit ito'y mali sa paningin ng mahal na Panginoon. Pero dito ay pinakikita at ipinapaalala, kung ikay laging nakakasunod, may nakakakita o wala, lalo ngayon, gawin mo ang sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Malinaw mga kanya-kanya po tayong kaligtasan, kaya huwag po tayong aasa na mainit naman ating magulang. May nagpipray naman sa akin. Gawin mo po, ipagtrabaho mo po ang iyong kaligtasan. Example, di ba mga mahal, pag ikay nagugutom, kung may pagkain sa harap mo, ikaw ang kakain para maalis ang gutom mo. Hindi ikakain ka ng iba. Dahil pag kumain ay iba, hindi maalis ang gutom mo. Sa kaligtasan, gawin din po. Hindi ka pwede, ibig sabihin, aasa sa iba. Ipagtatrabaho mo po ang iyong kaligtasan. Kaya malinaw mga mahal, gawin mo ang sarili mong pagkaligtas na may takot at panginig. Gagawin po natin ang pagtatrabaho ng ating kaligtasan, ating susundin ang utos ng mahal na Panginoon para tayo makatiyak ng pagpunta sa langit. Kaya pag tayo bautismo na, sa pangalan ng pinakamamahal sa kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Kaya lagi kang magsikap, magpuri, manalangin, magsikap sa araw ng pambahan, ikay naroon para maipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Dahil hindi mo pwedeng iasa ang iyong kaligtasan sa kanilang mga kapatid mo sa mahal na Panginoon.
Kaya tayo po ang magsisikap, magpipilit na ating gawin ang sarili nating pagkaligtas. Ano sabi? May takot at panginginig. Matakot ka na hindi ka nakakasunod. Matakot ka na ikaw, pag may nakakakita sa kakasumusunod sa utos ng mga Panginoon, dahil lagi ka kita ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, may takot at panginig. Manginig ka na ikaw ay nanghihina o nalpaypay o nanlalamig. Manginig ka na ikaw ay minsan ay nagpapabaya sa iyong kaligtasan. Dahil pag ikay nasumpungan ng mahal na Diyos, na ikay wala sa kanyang kalooban, hindi mo pinagtatrabaho ang iyong kaligtasan, ikaw ang kawawa. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran, dati at baguhan ang aming mga beloved visitor, kung nais natin ng langit, ikaw po ang magtatrabaho ng iyong kaligtasan, ikaw po ang magsasagawa ng iyong kaligtasan, ikaw ang kailangan mabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus kung hindi ka pabautismo. Sapagkat ang bautismo, ito ang tanda na ikaw mapapatawad ang kasalanan, papasok sa iyong Espiritu at dito magaganap na bagong nilalang. Ibig sabihin, ikaw ay tutulungan ng mga Panginoon, magbago ang iyong buhay at talikuran ang lahat ng kalikuan o kasalanan dahil pag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, narito ka sa daigdig na ito, pawang binabago ka ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng iyong gawaing masama, aalisin ng mga Panginoon at magaganap sa iyo na unti-unti mong magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat may magsabing praise the Lord. Kaya man, linaw minamahal, sa huling panahong ito, ipagtrabaho natin lahat ang ating kaligtasan na may takot at panginig. Kaya saan man tayo naroon, nawa tayo po ay maging Kristiyano sa gawa at katotohanan. Dahil ito ang nais na mapangmakita sa atin. Kung ikay laging sumusunod noon, at na first love mo ang mahal na Panginoon, nawa yung first love mo sa mahal na Panginoon, huwag magbago o mawala. Dahil pag nawala ang first love mo, diyan darating ang hindi ka na susunod. O, tanungin natin mga sarili. Nung tayo po, nandiyan yung first love natin sa mahal na Panginoon, walang malayo, walang mahirap sa ipinagagawa ng mga Panginoon. Pero nung nawala na yung first love sa mahal na Panginoon, anong nagaganap sa atin, nangyayari? Marami kang dahilan sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagdalo. Oh, marami ka ng alibay. Pero nung ikay may first love sa mga Panginoon, nako, pag-aral ng samba, present ka. Nung nawawala ang first love mo, marami ka ng dahilan. Nako, marami akong gawain. Nako, may gagawin nga pala ako. Sorry, Panginoon. Ay, paano nga nasusunod na yung sarili dahil wala na ang first love mo? Amen? Pero pag iyong inalagaan, huwag mawala ang iyong first love sa mahal na Diyos, mananatili ka gintong panahon ang araw ng pananambahan. Gintong panahon ang bawat paggising mo sa umaga dahil pinahiram ka ng buhay ng mga Panginoon para purihin mo at pasalamatan ang mahal na Panginoon. Pero pag wala na ang first love natin, tanongin natin sa sarili, nawala ang first love mo, pagising mo sa umaga, hindi ka malamang nakakapagpurit, hindi ka malamang nakakapagpasalamat sa buhay at lakas na ipinahiram sa iyo. Pero nung ikaw ay may first love sa mga Panginoon, pag-ising mo sa umaga, nakaluhod ka na, nakataas ang kamay, nananalangin, gabayan ka sa buong maghapon na iyong gagawin. Pero nung nawala ang first love mo, pag-ising sa umaga, dali ang punta sa iyong lutuan para ikay magluto na iyong pagkain. O, kaya tanongin natin sarili. Pag nawala ang ating first love, hindi na natin minsan lubos na ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Pero ang sabi ng mga Panginoon, gagawin natin sa natin pag-aligtas na may takot at panginig. Kaya huwag mong kalimutan, kung nawala na po ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon, bago mahuli ang lahat, ibalik mo
ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. O mo sa ating buhay, may asa, may manugang ka na, may apo ka na, hindi na mabilang ang iyong apo, naalaala mo pa rin yung iyong first love. Lalo na pag nakita mo, nako, yun yung first love ko, sa akala ko, yun na talaga ang mapapangasawa ko forever and ever na kasama ko. May asawa ka na, may manugang ka na, may apo ka na. Naalaala mo, lalo na pag nakita mo. Pero nakakalungkot sa Kristiyano, yung iyong first love na wala, ayaw mong balikan, ayaw mong ipakita muli ang iyong unang pag-ibig sa mga Panginoon. Pero ito ang hinahanap ng mga Panginoon. Kaya tayong lahat, ibalik natin ang unang pag-ibig natin sa mga Panginoon. Ngayon ay 23 araw na lang, maghihiwalay ang taon. Pero baka yung first love mo, ilang taon nang nawala. Akayin mo, tulungan mo yung sarili. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ito po ay hinahanap ng pinakamamahal pa Jesus sa lahat ng manampalataya. 10 years, 20 years, gaano man katagal ka, ang tanungin mo, ang iyong bang unang pag-ibig na nanatili pa sa iyo? Kung ito'y nawala na sa iyo, tulungan mo ang sarili mo. Bago mahuli ang lahat, ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat ng nanatili ang first love sa mga Panginoon, magsabing amen. Pag yun ang pagbabasihan nating amen, napakadami ang nawala ang first love sa mahal na Panginoon. Tayo po ang kinakausap ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi, gawin mo ang sarili mo pagkalitas na may tawat at panginig. Kaya nga, minsan, hindi ka na nakakasunod. Hindi mo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Minsan dumating sa iyo ang maraming alibay dahilan dahil wala ang iyong unang pag-ibig. Kaya bago yung mahuli ang lahat, ibalik natin ang unang pag-ibig. Dahil pag may unang pag-ibig tayo at natili sa atin, walang malayo, walang malapit, may bagyo, may ulan, may pira, wala, inuusig man, may karamdaman man, na natili ka, na pinupuri mo, pinaglilingkuran mo ang Diyos sapagkat nadyan ang iyong unang pag-ibig. Basahin po muna natin mga kapatid ang sunod na talata. Dahil ang sabi ng unang talata, gawin mo ang sarili mong pag-aligtas. Ngayon, tayong lahat na tinawag at pinili, tayong lahat po ay may cross o may pasanim. Ito po ang tanda natin. Tayo po lahat may mahal ay may pasanin. Una, ipagtatrabaho mo po yung kaligtasan. Ikalwa, sa hindi manampatayan yung sa buhay, tungkulin mo ipakita ang iyong ilaw at paghinto na Kristiyano. Ipakita mo na ikay may malasakit sa kanila, kaya kailangan mo ipag-pray sila o siran para maanawan ang salita ng Diyos. Ikatlo, ano ang ating pasanim? Yung ating kapatid sa Panginoon, nang hinalupaypay, natitisod sa anumang bagay, nakikita o napapakinggan. Ikapat, ang ating pong mga kababayan na wala pang kaligtasan. Ito po ay krus natin at pasanim, at ang sabi ng mahal na Panginoon, kailangan pasanin natin. Ang pasanin natin, iniatang sa atin o cross natin. Pakibasa. Galatia po muna tayo para inyong manawaan. 6:5 at 6. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 6. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kaniyang sariling pasan. 6. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Lahat magsabing amen. Malinaw po ang talata 6:5. Ang sabi po dito, mga mahal, sapagkat ang bawat tao ay magpasan ng kanyang sariling pasan. Ibig sabihin dito, kailangan po natin pong
ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Pasanin mo yun o tungkulin mo. Tungkulin natin dumalo sa anang panambahan. At pag tayo po'y nagtatrabaho ng ating kaligtasan, tayo dumadalo sa ating bagawain, ibig sabihin, ikay gagastos ng pinansyal. Lahat magsabing praise the Lord. Sapagkat hindi ka makakating ng bahay sambahan kung hindi ka magkukurudo, kung ikay may sariling sakya. Kung wala naman, hindi ka makating ng bahay sambahan nang hindi ka magkukumute o mamamasahe. Amen po ba, may mahal? At kung tayo naman ay minasakyan na service at matatagal na tayo sa Panginoon, tungkulin mo, magbigay ka ng pangkurudo. Amen po ba, may mahal? Dahil lubusin mo ang gawain na sa iyong pagkalitas. Hindi pwede, mga kapatid, na dadalo ka lamang. Iba ang magtatrabaho na iyong kaligtasan na pinansyal. Amen po ba, may mahal? Huwag matitisod po yung iba kung tatamaan po kayo. Dahil tungkulin natin pasanin natin, tungkulin natin ang tayo dumalo, kaya may gastos. Mamamasay ka, magkukurudo ka, pero pag tayo po'y matatagal na, at tayo may service dito, tungkulin mo, hindi lamang salamat, hindi lamang lilingunin yung driver o titingnan yung driver, si Baruli o sino man. Tungkulin natin magbibigay ng pangkurudo. Lubusin ang gawain ng sariling pagkaligtas, dadalo at gagastos ka sa iyong kaligtasan. Ibig sabihin, mamamasahe ka. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya naalala ko sabi doon sa Bicol, dahil naalala ko itong versikulong ito. Kuya, siguro magandang topic dito, yung pasanin. Dahil yung iba, salamat, kuya. Ay, hindi na pwede puro salamat. Dahil kailangan natin, ibig sabihin, kung may nasasakyan, abay, magbigay ka malamang pamisang-misang pangkurudo. Amen? Dahil lubusin ang gawain ng sariling pag-aligtas. Malinaw po, mga kapatid, ikaw ay dadalo at ikay magkukurudo. Mapira yung masisipag maglakad na sinasabing 5 feet, paa talaga. Sa panahon namin, yung po kami narasan, lakad palagi. Kaya nawa po ating maunawaan ang salita ng Diyos. Dahil ang nagtatrabaho ng sariling pagkaligtas, kasama ang pinansyal. Lahat magsabing praise the Lord. Palagi ka magpipray, manalangin, Panginoon, bigyan mo po akong pangkurudo sa aking sasakyan. Bigyan mo po ako ng pamasahe. Bigyan mo po ako ng pangkurudo sa aking nasakyan. 20 man o 30. Dahil ang banal na kasulatan nagsasabi, lubusin ang gawain ng sariling pagligtas. Ay kung nadalo ka, paano yung gagastos para ikimakating sa bahay-sambahan? Kaya kailangan mabuksan po ang ating pagkaunawa. Ang nagtatrabaho sa kaligtasan, mayroong ginagastos na pinansyal. Lahat magsabing praise the Lord. O kagaya dito sa ating, isa ang ating service dito. O, kailangan ating suportahan yon. Kaya ano sabi? Magpasan ang bawat isa ng sariling pasanin. Kaya ibig sabihin tungkulin na tayo po ay gagastos sa ating pong pagsamba o pagtatrabaho ng kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. O tingnan mo yung iba, parang dito may napakinggan ako ng isang araw. Ang gastos ng isang tagalipa, Arkel and tricycle, 300. Pero nagsisikap, dumalo, dahil nga ipagtatrabaho ang kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya dapat maunawaan po natin para tayo po'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Dahil nahadlangan ang pagpapala kung hindi natin ipakita, pinagtatrabaho lubos natin ang ating kaligtasan. Kaya may gastos pong pinansyal ang malinaw po sa pagtatrabaho ng kaligtasan. Kaya anong sabi po dito, mga mahal? Sa 6. Dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Sino po ang inyong tutulungan at susuportahan? Bilang kami katuang
natin gagawin mga banglista, beloved children, sa espiritual tungkulin na kami po ang naatasan dito. Kami po ang inyong dadamayan. Lahat magsabing praise the Lord. Sa lahat ng gawang mabuti. Kaya, mga mahal, dapat tayo nakasuporta sa ating bagawain. O, sa ating pong kagastusan. O, kaya yung ating service, huwag niyong pabayaan, mga kapatid. Pero nakabili na po ako ng guma. Wala alam yung driver. Ay, ang isang guma, 5,500 pataas. Pag dalawa, 11,000. May po ba may mahal? Oh, ano? Sabi, ang tinuturo sa aral ng Diyos, makidamay sa nagtuturo sa lahat ng gawang mabuti. Lahat magsabing praise the Lord. Salamat po sa inyong pagbibigay ng pledges sa ating ginagawa dito. Ibig sabihin kayo nakikisa at dumadamay. Salamat sa mga ginamit mga kapatiran na ang iba po ay nagbigay, magi inyong anak. Dahil kilala ko po yung nagbigay. May 8,000, may 5,000. Para sa isang pamilya may nakikita ko sa akin nilista. Tatlo sa isang pamilya. Maliit man po o malaki ang inyong binigay, sa mahal na Panginoon po niyo ginawa. Kami lamang po ay natasan para lalong maging mas maayos sa iyo. Kaya ang sabi, ang tuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng gawang mabuti. Ang mahal na Panginoon po ang magpala sa inyo. Malinaw po ang talata. Kaya magpasan ang bawat isa ng sariling pasanin. Tungkol natin lahat magpasan. Kung anong kaya natin, gawin natin pa sa banal na gawain. Lalo na pag tayo po may kursada, may anniversary, o may project na ganito. Tungkulin po natin, magpasan tayo. Kung kaya natin magbigay ng pinansyal, magbigay po tayo. Kung ano maluag sa inyong kalooban o kaya ninyo, gawin po nyo sapagkat ito'y ginagawa natin ay sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. O kayo po ang magkwenta. 2 buwan. 1 linggo sa pagkain. O 1,000 lang 1 linggo. Ilan ang 1 linggo sa 1 buwan? 4. O 2 buwan, adik 40,000 na. Kaya ang lahat na inyong binibigay, na inyong ika-10 bahagit handog, inyong pledges o ating pledges, ginagamit po ay sa banal na gawain. Lahat magsabing praise the Lord. Pero pag hindi tayo nangimagot sa paggawa ng mabuti, sa kapanahunan, tayo lahat mag-aani ng biya at pagpapala. Plus, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag po tayo magsawa at mahimagod sa paglingkod sa mga Panginoon. Dahil ang sabi po, lubusin natin ang gawain ng sarili natin, pagtas, pasanin natin ang ating cross. At ang tuturuan sa aral ng Diyos, makidamay sa nagtuturo sa lahat ng gawang mabuti. Lahat magsabing Amen. Ngayon, mga mahal, sa sunod na talata, pag hindi natin pinasan ang ating cross araw-araw, at tayo sumunod sa mahal na Panginoon, hindi tayo karapat-dapat pumunta sa langit. Katungkol natin, ipagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Cross natin ito, mga mahal. Ipagtrabaho ang kaligtasan. Ikalwa, yung ating mga kapatid sa mga Panginoon, ipag-pray, ipanalangin, o ipalo up. O pag may pagkataong puntahan. Ikatlo, yung hindi manampataya, mahal sa buhay mo, kaibigan mo, kapitbahay. Cross mo yon at pasanin mo. Aklat ng Lucas, mga mahal, 9:23. Ang Ebanghelyo an kay Lucas, Kapitulo 9, talatang 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lahat magsabing praise the Lord. O malinaw. Kung nais natin sumunod, kung nais natin pagpala at buhay na walang hanggan, pasanin po natin ang ating cross araw-araw. Pero hindi literal na kagaya ng ginawa ng mga Panginoon. Ibig sabihin nga po, yung cross natin, yung ating mamasabo hindi paligtas. Kahit nabautismuhan na at nagpapabayaan sa paglingkod, cross pa rin natin yun. Anong dapat natin gawin? Ipag-pray, paalalahanan.
ipaunawaan sa atin ng Diyos sapagkat kailangan lubusin natin ang gawain ng sarili natin pag-aligtas. Sa hindi man ang pataya pa, na iyong kaibigan, kapitbahay, iyong kakilala, may sakit man yan o wala, krus mo pa rin yan, iyong hayuhan, magpatotoo ka, maging buhay kang patotoo para sila'y makalapit sa mahal na Panginoon. Kaya ano sabi, pasanin po natin ang krus araw-araw at tayo sumunod sa Panginoon. Ay kung hindi natin papasin ang ating krus at hindi tayo susunod sa mahal na Panginoon, paano tayo pagpalain? Paano tayo pupunta sa langit? Kaya nga, sa lahat na may anak, kung naligtas na, nabautis mo na, at ngayon, pabaya sa kaligtasan, yan ang krus mo. Kaya kailangan dagdagan mo ang panalangin para gumawa ang mahal na Panginoon ng himala na palambutin ang pusong matigas. Para unti-unti magbalik loob sa mahal na Panginoon. Krus natin po yun. Anak, asawa, o ating kaibigan. Krus po natin yun. Kaya ang linaw po, pasanin natin ang ating krus araw-araw at tayo sumunod sa mahal na Panginoon. Dahil hindi dapat natin pabayaan na ang sino man, lalo na po ating masaboy na bautismuhan na sila ay mawawala pa sa Panginoon. Sa huling panahon ito, ang bawat isa nawa, bawat sambahayan ay maglingkod na may katapatan, may kainitan para sila po ay pagpalain, ingat at iligtas at makatiyak ng pagpunta sa langit. Kaya mabuksan po nawa ang ating kaisipan. 23 araw, magpapalit po ang taon. Nawa po, tayo lahat gamitin ng mga Panginoon. Nawa po ang ating mga kapatid na papabaya o ating mga buhay na maraming alibay at dahilan sa paglingkod o pagdalo, nawa hipuin na ng mahal Panginoon para sila'y tunay na makasama natin, maglilingkod sa mga Panginoon, sasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan para malugod ang mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Sunod na talata, ang sabi po, pag hindi natin pinasan ang ating cross, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Nakakalungkot na kataga ito. Pero kinakausap tayo, kung nais natin pagpalain at pumunta sa langit, pasanin po natin ang ating cross araw-araw at tayo sumunod sa mahal na Panginoon. Aklat po ng Mateo 10:38. Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo, Kapitulo 10, talatang 38. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Lahat magsabing amen. Ang hindi magpasa ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sayang, may mahal. Tayo dinala sa tunay na gawain, tayo nasa tunay na gawain. Kung hindi tayo magpapatuloy maglingkod at pasanin natin ang ating cross, sayang. Dahil hindi tayo karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Pero ang salitang ito, tayo ang kinakausap. Kung alam mo, hindi mo pinapasa na yung cross, minsan hindi ka sumusunod, bakit hindi mo subukan na ibigay ang buhay mo para makasunod ka sa mahal na Panginoon? Dahil minsan tayo pinatatalo ng ating kahinaan. Ikaw ang nasusunod, hindi ang mahal na Panginoon, kaya hindi mo mapasan ang iyong cross. Kaya hindi ka makasunod. Kaya kailangan po, tayong lahat, lumapit sa mahal na Panginoon at siya'y lalapit sa atin. Kahit tayo matatagal naman ang pataya, minsan tayo po, mahal, ay parang makagawa o hindi. Pero ang nais ng mahal na Panginoon, tayo makagawa sa kalooban ng Diyos araw-araw. Kaya kung tayo minsan, hindi na nakakasunod, hindi na natin napapasa ng ating cross, tayo lumapit sa mga Panginoon. Malinaw po ang Santiago 4:7. Magsilapit kayo sa akin at ako lalapit sa inyo. Pasakop kayo sa Diyos at magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas ang dyablo sa inyo. Kaya tayo po'y lalapit sa mga Panginoon kahit tayo matatagal na. Minsan tayo po'y nawawala sa kalooban ng Diyos, natatalo tayo ng ating kahinaan, natatalo tayo ng ating laman.
Kaya ang panawagan ng mga Panginoon, tayo lumapit sa Kanya at lalapit sa iyo ang mahal na Panginoon. Aakayin po tayo, tutulungan tayo para mapasa natin ang ating cross at tayo makasunod sa mahal na Panginoon para tayo kalugdan mga Panginoon at pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sa lahat po na mga baguhan, napakapal ninyo. Dahil dinala sa ating magawain, may ginamit ang mga Panginoon. Una, ating mag sa Panginoon. Ikalwa, yung mga kapatid na nag-share sa inyo at nagpatotoo. Pahalagahan po ninyo ang inyong kalitasan. Pasanin po ninyo ang inyong cross araw-araw. Ipagtrabaho inyong kalitasan at maligtas ang inyong mga masa buhay. Dahil tayo po lahat ang kinakausap ng salita ng mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Para tayong lahat ay makasunod, mayroon po tayong dapat isagawa. Dahil tayong lahat may kanya-kanya kahinaan. Para tayo po ay sagutin ng mga sa ating kahilingan, at tayo po ay talagang kalugdan ng mga Panginoon, mayroon po tayong gagawin. Sa lahat na nasa pagsubok, karamdaman, tanungin po natin ating sarili, huwag yung kapatid mo sa Panginoon o kalapit mo. Tanungin mo po iyong sarili kung bakit hindi agad ibinibigay ng mga Panginoon ang iyong hinihingi. Aklat po tayo ng Isaiah 58:9. Ito po ang dahilan. Kaya minsan, ang tagal dumating yung ating hinihingi, yung ating pinagpipray, may dahilan. At ito ang dapat mawala sa atin para sa huling panahong ito, kung mag-rapture, tayo sasalubong sa mga Panginoon. Kung bawian tayo ng buhay, pagpikit natin sa daigdig na ito, pagdilat natin sa piling ng mahal na Panginoon. Akla po tayo ng Isaiah 58:9. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 58, talatang 9. Kung magkagayoy tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako, kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. Lahat magsabing amen. Ang bawat isa po ay mayroong kanya-kanyang kahinaan. Ito ang aalisin natin. Dahil ang sabi ng mga Panginoon, kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya magsasabi, narito ako. Lahat, araw-araw tayo, nagpipray, nananalangin. May karamdaman o wala o anumang ating kailangan, tayo nananalangin. Pero minsan, walang sagot ang mahal na Panginoon o hindi mo tinatanggap. May dahilan. Ang sabi po ng mga aklat, kung iyong alsin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. Ano ang alsin at dapat mawala sa atin sa araw-araw natin pamumuhay? Ano yung sasabing atang? Ang natitira mong kahinaan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya kung natitira sa iyong kahinaan ay 5 o pataas pang 5, dapat ito'y mawala. Amen? Ano ba yung kahinaan? Minsan, tamad ka magpuri. Yan ang kahinaan ng iba. Tamad manalangin. Madaming dahilan sa araw ng panambahan. Ayaw mamuhay may kabanalan. Nahirapan magbigay dahil pinaghirapan daw niya. Minsan, isang stick. Minsan, isang buti na gin. Minsan, pure sa umaga. Sa tanghali sa hapon, nagmumura na. Yan, baka mga kapatid, ang dahilan. Kaya hindi sumasagot ang mga Panginoon, alsin mo
ang atang. Ibig sabihin yung natitira mong kahinaan dahil ito ang dahilan kaya hindi tumutugon ang mga Panginoon at baka ito maging dahilan para ikay maiwan sa rapture. Alsin po natin, mga mahal. Ang atang. Ano yung pagtuturo? Yung kinagas na mong turo na hindi nakabuti sa iyo. Na diyan ka pa rin. Diyan ka pa sumusunod. At least binabalikan mo pa rin. Nakikinig ka sa payo at advice na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. Yan ang aalsin mo para tutugon ang Diyos sa panalangin natin, sa pangunang panalangin ng pastor, at ang pagsasalita ng masama. Kaya kailangan magpuri manalangin, huwag kang magputisiko, putumaya, putukotsinta, may litsup lang pa. Mawala ang lahat ng masama na pananalita. Amen? Dahil kung sa araw-araw ay nangyayari sa iyo yun, ito po ang dahilan. Kaya pag tumawag ka, dumaing ka, walang sagot ang mahal na Panginoon sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya tayo po ang kinakausap ng salita ng Diyos. At maaari ito nangyayari sa atin. Kaya kahit tayo po nananalangin, hindi natin tanggapin. Dahil nasa atin pa ang mga bagay na ito. Pero pag ito'y nawala, pagtawag mo, pagdaing mo sa pinakamamahal pa Diyos, tutugon at tutugon ang mahal pa ibibigay sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Dalawang talata bago tayo umawit. Pakibasa. Aklat po tayo ng Lucas 14, 16 hanggang 20 at Lucas 23, 27, 28. Atin pong basahin, inyong unawain po ang salita ng mga Panginoon. Dahil ito po ang pwedeng magpahamak sa atin. Kaya hindi natin malubos ang gawain ng sarili natin pagkaligtas. Yung marami tayong dahilan. Maraming alibay sa paglilingkod. Ito po ang magpapahamak sa atin. Pakibasa. Aklat po tayo ng Lucas 14, 16 hanggang 20. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 14, mga talatang 16 hanggang 20. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. 18. At silang lahat na parang iisa ay pasimula ang mga dahilanan. Sa kaniya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ko. 19. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ko. 20. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparuroon. Pakibasa ng isang talata pa. 23 tayo, 27, 28. Dito po sa aklat muli ng Lucas, Kapitulo 23, mga talatang 27 hanggang 28. At siya'y sinundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. 28. Datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tayo po ba'y makakapalakpak muna sa mahal na Panginoon? Malinaw, may mahal. Tayong lahat po ang inaanyayahan ng mga Panginoon. Yung sasabi sa parabola, naghanda ng piging. Tayo inaanyayahan. Hindi manampataya at manampataya. Pero sa buhay ng manampataya, minsan nagkakanya-kanyang dahilan. Sa example ko niyong maunawaan,
Ang sabi, may bagong bili akong lupa, kailangan tingnan ko kung tama ang laki o sukat nga, o ano ang nadoon. May bagong bili akong baka, kalabaw, kambing. Nako, may transaksyon nako. Pag paumanhinan mo ako, Panginoon, hindi ako makakasamba. Bagong kasal ako. Naalala ko nung itapik ko ito, napatawa yung mga dalaga. Siguro nasa isip, ay wala pa nga po akong boyfriend. Maraming dahilan, maraming alibay sa paglingkod, sa pagdalo. Kaya ito po'y maging daan para ikapahamak mo. Dahil pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, ito ang magpapahamak sa iyo. Di ba sa ating buhay minsan yan? Nako, ang dami kong trabaho. Kaya hindi ako makasamba. Sweetheart, ikaw na muna. Saka na ako. Ang dami ko na magagawin. Ang dami kong labahin. Nako, may kausap ako. May dadating akong bisita. Yan ang nagiging hadlang kaya hindi ka makasunod. Amen? Yan ang naging dahilan. Pero ang sabi ng mga Panginoon, pagdating ng araw, lahat ng iyong alibay, lahat ng iyong dahilan, basahan sa Panginoon ang katuwiran mo. Dahil ang hinahanap ng Panginoon, ikaw akong tinawag at nila sa tunay magawain sa araw ng pagkakatipon, present ang bawat isa atin. Dahil tayo ang hinihintay ng mga Panginoon, tayo ang inanyayahan. Kaya nga tayo po ang iniintay sa pagkakatipon ng mga banal. Lagi magsikap, magpilit, dumalo. Para tayo po'y pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Para tayo mararapture. Mapalad po tayo dito. Bihirang-bihira dito ang naglalakad. Pero sa iba nating gawain, sa Bicol, sa Aurora, sa dako ng San Andres, sa dako ng Narciso, napakadami naglalakad na ating makapatiran. Malayo mga malapit, sila may pabundok, nagsisikap, nagpipilit, umulan, uminit, dumadalo dahil nilulubos nila ang pagtatrabaho ng kanilang kaligtasan. Nawa tayo ganun din, mga mahal. Lubusin natin ang gawain natin sa rin pagkaligtas. Napakapal natin, mga mahal. Napakaganda ating kalagayan. Kaya lalo tayo magsikap, mga kapatid. O doon, sa dako ng San Andres, o bagong tayo yung bahay sambahan, kaya kami wala dito. Lahat ng ating forma, pinadala ko doon para hindi po gagastos muli. Kaya doon po, 3 pa na doon. Si Bamar, si Florence at si Alan. Pero doon nakita ko makapatiran ang katuwa at kagalakan. Simula na kami dumating, Lunes ng gabi, 8:00 kami nakadating. Doon yung kanyang katuwa at kagalakan dahil magiging pagpapala sa kanila yung pagtatayong bahay sambahan sapagkat sila ay makakapagpatuloy maglingkod at makakapag-overnight. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil doon sa lumang banal na gawain natin sa bahay sambahan, pinagbababato sila. Dahil lahat nagdoon mang-usig. Binabato. Kaya ang request at ipinaisip din sa isang kapatid na may lupa, dito kaya magtayo ng bahay sambahan. Kinausap siya sa panaginip, na sa panaginip may barko na ang daming taong nakasakay. Pumasok sa kanyang isip, baka itong lupa ko. Dito itayo ang bahay sambahan. At sa awat habang ng mga Panginoon, sinisimula na po natin at nawa ay maging pagpapala, may mahal. Doon yung kanyang katuwa at kagalakan. Dahil nakikita ko, pagtitingnan ko, brother, sister, abay, rotation, magluto. Tapos minsan mag-asawa, doon na. Kato-kato namin paggawa ng bahay sambahan. 3 araw po kami naghakot ng niyog dahil malayo po yung kinuna ng niyog. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil nga ang akin titingnan para may hadlang, ayaw kami papuntahin. Ipinayos ng ating sakyan, sira ng Friday, sira ng Sunday. Kaya paggawa na naman, kaya kami nakalis alas 11 ng tanghali ng Lunes. Pero sa awat habang ng mga Panginoon,
Nakarating kami, nakapaghakot kami nung 8 punong niyog na aming pinaputol. Hindi na flat, hindi na sira dahil kasama natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, lubusin natin ang gawain sa ating pagkaligtas. At iyakan natin ang sarili nating kaligtasan. Malinaw po, mga mahal, sa aklat ng Lucas Biasa. Iniyakan ng mga manampatayang babae sa Jerusalem ang mga Panginoon nung pasan-pasan ang krus ng mabigat. Pero nilingon sila ng mahal na Panginoon at pinagsalitaan, mga babae sa Jerusalem, huwag niyo akong iyakan. Iyakan niyo ang kaligtasan ninyo at ang inyong mga anak. Tayo po lahat ang kinakausap ng huling talata at unang talata. Lubusin natin ang gawain sa ating pagkaligtas at iyakan natin ang ating kaligtasan at ang ating mga mahal sa buhay. Kaya tayo ngayon, na naligtas na, ikaw po ang magpipray para sa iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang magpapakainit para sa iyong maligtas, para sundan ang ginagawa mong katapatang paglingkod sa mahal na Panginoon. Tayo lahat po ang kinakausap dito. Malapit na ang balikan ng mahal na Diyos. Kaya kailangan iyakan natin ang kaligtasan natin, ipagtrabaho natin ang kaligtasan, iyakan natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya kung minsan maraming dahil at alibay ang iyong mga anak, iyong mahal sa buhay, iyong kaibigan, dagdagan mo ang pananalangin mo. Dagdagan mo ang pagiging Kristiyano mo sa katotohanan. Dahil kung pa sa ilaw, baka ikay parang alitap-tap, pakisap-kisap ang ilaw. Dahil minsan, nakakasunod sa minsan hindi. Dapat ang ating ilaw kagaya ng haring araw o ng buwan, nagliliwanag para ang nasa kadiliman lalapit sa liwanag para sila'y magkaroon ng kaligtasan. Tayo po lahat ang kinakausap. Kaya nawa, bago po maghiwalay ang taon, ang lahat ng ating dahilan at alibay, nawa maalis sa atin. At ibalik natin ang ating unang pag-ibig. Pag naibalik natin ang ating unang pag-ibig, magaganap natin ang mahal na Panginoon lamang ang ating sasambahay paglingkuran habang tayo'y nabubuhay. Tayo po tumayo at tayo aawit po ng isang awitin. Habang tayo po'y awit, ating isipin po ang kabutihan ng mahal na Diyos. Si Jesus Tanungin natin ang ating mga sarili. Dahil ang sabi ng aklat, lubusin mo ang gawain ng sarili mong pagkaligtas na may takot at panghiling. Kung tayo nagpapabaya at nalinis na landas, turuan po natin at tulungan ang ating sarili. Hallelujah! Siya lamang ang daan. Gawin po natin panalangin ang awiting ito. At buhay na Dahil walang hanggan. ang mahal na Diyos ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang pinakamamahal na Panginoon, siya ang babalik para ikaw ay kunin at alhin sa kanyang kaharian. Hallelujah! Si Jesus lamang. Salamat, aming Ama sa langit. Natuto po kami magpuri at sumambati. Salamat, inakay mo po kami. Kinupkop at pinagtisa para kami po manatili sa iyong kalooban. Hallelujah! Umawit po tayo sa lahat ng akal ng awiting ito. Gawin po natin panalangin. Hallelujah! Utos ay sundin at mahalin. Hallelujah! Hallelujah! Ako'y pinili niya sa sanlibutan.
pinagpala ng mahal na Diyos dahil pinilit, hinirang. Kaya sa ulit panahon ito, lubusin natin ang gawain na sa natin pagkaligtas na may takot at panginig para tayo tiyak pupunta sa langit magpapalang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Salamat kami Lord! Salamat Panginoon! Inaasal mo kami! Tinuturuan mo na masunod na iyong kalooban! Tawagan niya ikaw ang pinilit-pinirang natin pinagpanap. Ngayon natin pagsikapan, gawin na sarili natin pagkaligtaan. Ang buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y paglilingkod ng buong katawan ko sa Kanya. Pusang may buhay na naman. hanggat may hininga sa Kanyang pagbabalik. Ako'y naranaman. Hallelujah! Bisa ng pamamahal. Ay umawin ng magpagalaman. Ako'y pinigyan sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa Kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y paglilingkod ng buong katawan ng puso at kaluluwa hanggat may hininga sa Kanyang pagbabalik. Ako'y naranaman, tawagan niyang anak sa Kanyang pagbabalik. Ako'y naranaman, tawagin niyang anak. Hallelujah! Hallelujah! Nawa, mga mahal, sa pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon, nawa tayo lahat ay masumpungan niya. Nakarapat dapat na nagagawa natin ang kalooban niya. Kaya ang panawagan ng mga Panginoon sinabi, iyakan mo ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ng mahal sa buhay mo. Dahil pag bumalik ang mahal na Panginoon, nanghihina ka, nanlulupaypay ka, marami kang alibay, marami kang dahilan. Baka maiwan ka sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Subalit hindi pa huli ang lahat. Lubusin natin ang gawain na sarili natin pagkaligtaan. Kanya-kanya tayo may mahal ng kaligtasan. Hindi ka kayang iligtas ng asawa mo. Hindi ka kayang iligtas ng anak mo. Kanya-kanya po tayo. Kaya tayo'y manikluhod at manalangin. Huwag nawa tayong mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Para tayo po ay makatiyak pupunta sa langit. Kayo po na aming mga beloved visitor. Ang Diyos ay nakatuwang tao. Ang layo at purpose, maligtas ka sa apoy ng impyerno. Kaya ngayon, dinala ka sa tunay magawain. Ngayon mo simulan, ibigay, isuko mo ang buhay mo at maglingkod ka na may katapatan sa mahal na Panginoon.
pagpapalain ka, babaguhin ka, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. 4 po ang paraan ng kaligtasan. Ang una po'y paniwala o pampatayan sapagkat ang banal na aklat ang nagsabi sa Hebreo 11:6, kung ang tao'y walang paniwala o pampataya, hindi malulugod ang Diyos. Dahil ang lumalapit sa Diyos dapat sumampalataya na may Diyos. At ang Diyos ay Espiritu, hindi po nakikita. Pero maramdaman mo pag iyong pinaglingkuran ang Diyos na may katapatan. Ikalawa po ay makadiyos na pagsisisi. Talikuran ang kasalanan, pagsisisihan. Dahil ang sabi ng Acts 3:19, magsisi at magbalik loob upang mapawi ang kasalanan, upang kung magkagayon dumating ang panahon ng kaginhawahan mula sa harap ng mahal na Panginoon. Ano yung kaginhawahan? Magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan. Kaginhawahan, may kagalingan sa iyong karamdaman, mawala ang kirot at sakit. Kaya talikuran ang kasalanang pagsisisihan. Ikatlo, bautismo sa pangalan ng Panginoon. Ito po ay hindi pagsali. Ito po'y pagsunod sa utos ng mga Panginoon. Magsisi ang bawat isa at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. Gift o regalo, papasok sa iyong banal na Espiritu once na ikaw'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Paglubog mo sa tubig, nalinis na patawad yung kasalanan, pag-ahon mo, papasok sa iyong banal na Espiritu, magsimula, magkaroon ka ng kapangyarihan, labanan ang kasalanan, manalangin ka sa may sakit, kahit sa'yo, gagaling sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ikapat, bautismo sa Holy Spirit, ang mahal na Panginoon po ang gagawa sa inyo pong pagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Ngayon, tayo po'y manalangin sa lahat mga kapatiran, ipag-pray natin ating pong mga beloved visitor. Kayo po, magtaas po na inyong kamay at magpikit po kayo na inyong mata. Magtaas po kayo ng inyong dalawang kamay at sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking bibigkasin. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako sa hapong ito, nagbabalik loob sa iyo at labis nagsisisi sa lahat na gawa kong kasalanan, simula na ako'y bata pa hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po na malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Ako po namamanalangin sa inyo. Mapagpala ng Diyos sa mamanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus. Ang lahat po na aming pong mga blood visitor na ikay tinanggap bilang Diyos sa tapagtas, patuloy, kawat, kabagan at dagdagan ang pag-ibig, paniwala, pampataya at nawa iligtas mo po, 10 na kamasaboy ay sulat ang pangalan sa aklat ng buhay at nawa ito'y tunay na simula ng kanilang tunay na paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po, mga mahal, ay mananalangin po sa ating pangailangan. Sa lahat, kapatiran, dati at baguhan, ating pong tayo lumapit sa mga Panginoon na may paniwa, may pampataya, dahil walang mahirap, walang imposible sa pinakamamahal na Jesus. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa, kami po lumalapit sa trono biya sa panalangin namin kinakalang mga pastor. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkulang pagkasala at sa lahat po ng pangailangan ng bawat isa. Ikaw, mahal na Panginoon, ang nakakalam, iyo pong ipagkaloob o ibigay sa himalang pamarahan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa material, pinasal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami dagdagan ang aming pag-ibig, katapatan, katotohanan, na kayo mapaglingkuran. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamuhigit sa lahat. Sa iyong pagbalik nawa, kami yung masumpuang walang dungis, walang kapintasan, kawat kabagan, ang aming masabuhay na sila po ay aming makasama maglingkod sa iyo, makapatiran ng hinalupaypay. Ibalik mo po siya magawain aming makababayan, kawat kabagan sa uling panahong ito na ang bawat isa ay lumapit na sa iyo sa iba't ibang kadahilanan nawa
ay makakakilala na sila. Pagpalain mo ang bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapala, kabuhayan, pagkatama, kapatiran, at ang hanap buhay, ang negosyo na sa ibang bansa. Iyo pong pagpalain ang walang hanap buhay o pinakikitaan. Bigyan mo po, O Diyos. Mahal na Panginoon, ikaw ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng iyong iglesia, ng iyong anak sa araw-araw, sa darating na Thanksgiving o amin pong kapaskuhan na ipagdiriwang dahil sa iyong kapanganakan, nagkaroon kami ng kaligtasan. Mahal na Panginoon, ang buong sambayan namin gagama, Pastor, ang kanilang mga mahal na anak, simula sa panganay hanggang po sa manugang, iyo pong gabi patnubayan, O Diyos, hallelujah, para, O Diyos, patuloy, lalagkanap ang pangarang Ebanghelyo, kaligtasan, panghawakan mo po kami sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Minamahal, ang ating kanakamay po ay sa ating ulo, ating ililihans ang ating sarili. Hallelujah. Ang kanakamay po ay sa ulo, kalong kamay sa parte ng ating katong may karamdaman. Ano mang karamdaman, sabihin nyo, lumas ka sa pangalan ng Jesus. Kung tayo po ay nadyan pa natitirang kahinaan, nagmumura, may bisyo, kalawang kamay po ay sa ating labit, ating sawin ang lahat ng kahinaang natitira sa atin. Hallelujah! Mapagpalang Diyos ang mamanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus. Aming sasaway lahat ng di makaramdaman nagpapahirap, ang di makaramdaman cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, pagka-stroke, hallelujah, paralysis, pagkabulag, sakit ng buong katawan, panghina, palupaypay, kahirapan, alinlangan, cast out, in Jesus' name. Smoker, alcoholic, lahat ng karamdaman, lumakas sa pangaso. Hallelujah. Cast out, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Puri po ang ating pinakamamahal pa. Sa lahat po makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Sisigaw tayo ng Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po makakatalon, galing sa puso, dati at baguhan, dahil ito yung lingwahe makalangit, ang sabi lumukso ka. Sa kakalakan, lumukso ka, dahil anak ka ng Diyos. Tagumpay lagi ang mga Panginoon sa iyo. Jump! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah!